feeling ko ito yung pinaka-suitable na moment para sabihin ko to. Na yung structure ng Tanggap Midnight Crisis. Sorry, ano yan? yung akala ko, okay, I was thinking this something different. Guys, tapos na pala yung July na pala, sorry. Hindi na pala tanggap. Joke lang, go. Let's begin. Hello, everybody. Wow, kalmado this episode. Welcome to Midnight Crisis. Sign, XYNN, hindi SIGN, and Aldous. ALDOUS. Naghanap na nga na sariling gimmick sa name. Actually, nag-isip talaga ako ng gimmick. I mean, hindi siya gimmick, pero katulad na sinabi ko last episode, na merong identity mo yung intro mo. Tapos gusto ko rin makaisip ng ganun. Especially, considering the fact na gagawa na rin ako ng... Yeah. Ang naisip ko parang yung Steve Dailisan, nakatutok, 24 hours. Diba yung mga ganun? Yun yung, yung diba, broadcaster, hanggang ngayon, natatanda ko yung name niya. Meron pang iba eh. Sa shoutcasting, sa esports sa Pinas, like Shinbo, One for an Eye. Kasi ang spelling ng Shinbo niya is SH1NBOO. One for an Eye. Shinbo, One for an Eye. Like, yun yung sinasabi, One for an Eye. Parang ang cute lang, wala lang. So parang may mga ganun lang na cute na gimmick yung actually, mas madali nga siyang mga people. Mas madali siyang I'm Shinbo, One for an Eye, blah, 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 blah. Ganun. Galing ka. Mas tigas. Pero may iba name lang, si Manjin Faldas. Like, pangalan lang yan. To be fair, like, unique yung name niya, Manjin, diba? So, wala, yan. Napasegue na konti dun sa naming. Ang interesting lang ng mga ganun, like, sa broadcasting, parang paano ka magiging unique, hindi lang sa... Kasi si Mike and Vic, kasi like, yung ano niya. Excuse me po. And yung vocal cadence, kung paano siya magsalita, di ba? Kasi, di ba yun yung ano niya, history, like, hindi siya, yung pinili siya to be a broadcaster. Super na awkward kasi like hindi yung face niya hindi daw pang TV. Yun yung sinabi sa kanya, di ba, ng sarilang nanay. Parang yun tanda ko sa interview niya na parang bagay siya sa radyo kasi ganda ng boses niya. Pero yun nga, like hindi siya, hindi siya conventional na like, attractive kumbaga. Wala, nagstick sa kanya yung mga ganun idea na like trademark ng people, I guess. Wala lang, yun. Next step, isang walang masabi si Aldous, isang STEM away na isang random topic na punta. Nagkaroon kagad ng ng mga segue. Halata sa ating ngayon, opening statement sa episode. We're pretty chill lang, Naisip namin this episode na pag-usapan ng creativity, ang creative side namin dalawa. Yeah. Dahil si Jabez is still, may naka-cool down yung necromancy spell ko. Okay? So, it'll take a while ulit bago, okay? Mabubuhay siya eventually, okay? Guys, mabubuhay siya. Malapit na. I'm so close, okay? Malapit na matapos yung spell. Anyway, so naisip namin, easy chill episode lang, right? Like, first kami ni Aldous, graduate sa like BA Com, Bachelor of Arts in Com. So, nandun yung side of creativity, right? So, ba't di natin pag-usapan yung like creative shit natin, right? Kasi like, yung buong field na yun is, it's a creative field and it comes with, yung lagi natin pag-usapan this past few episodes, yung cons, mahirap alam ng work. Like parang, yung pursuit ng creativity, para i-monetize yung creativity is difficult, but punta kami sa side na like, yung passion lang. In terms of passion, yung talagang like, what makes us wake up in the morning and like parang, actually, ang naisip ko rin, pagdating sa creativity is, sobrang nuance ng creativity kasi iba-iba siya sa ibang tao. Lalo na yung proseso. Actually, yung process. Kaya rin siya, yung pinaka-iba-iba talaga. Kaya rin siya parang nagiging conversation starter or okay na, na question to ask an artist or a creator. Kasi, dun mo malalaman kung ano yung iba sa tao na yon or iba sa artist or sa creator na yon kumpara sa alam mo or nakasanayan ng mga tao na yun yung parang nagiging trends, those creative processes, yung trends dun sa creative processes na yon, nandun yun kasi yun yung madalas na nagpapakita or madalas na ginagawa ng mga tao. Pero as with trends, merong mga outliers, merong mga kumbaga meron siyang pattern
pero hindi siya 100% na, uy, pare-pareho na ganito lahat ginagawa. Hindi siya absolute like that. Yeah, kasi like, kung pare-pareho lahat, kung may step para kung gawin lahat, dapat ginawa na ng lahat, right? Parang, yun yung idea doon yung parang na walang exact blueprint. Kasi iba-iba yung parang ano ng tao, like, what's the word? Hindi tendency. Basically, parang iba-iba yung trip ng tao. Yung pinakamas mababang word na nisip ko. May ibang tao na parang spontaneity yung trip nila. So, may kung ano mang creative pursuit mo, right? Songwriting or, gagawa ka ng novel or script or like kahit ano man. Like may iba na parang ang tagal nakabakante. Foreshadowing. Tawag dito, matagal nakabakante, quote-unquote na bakante kasi wala ginagawa. Pero makikita mo like isang araw sa isang buwan, like parang asin talagang as in, ang daming ang dami na nagawa, right? May iba naman na parang bursts, slow and steady. Burst. May iba slow and steady. Parang rifles. So, yeah. Pero basically, gano'n lang. Like, tama ka. Like, I agree sa'yo. Like, iba-iba yung ano ng tao. Which is the reason kung bakit gusto ni Sign pag-usapan namin yun. Kasi, pina-follow niya kasi ako sa IG, kaya follow niya din ako sa IG. Plug na. Plug ka agad. We're changing it up. So, simula yung plug. Ano ba yan mo? Ano ba yung IG? Sige, go. Aldous Ayal, ALDOUSAYAL sa IG. Sa IG ako active. Sa Facebook, sobrang brain rot ko lang. Tapos nanonood lang ako, hindi ako nag-share. Dati nag-share ako ng mga brain rot, pero ngayon, hindi na. Kasi grind ako ngayon eh. Ask Sign. Hindi, pero yun. Yan nasa, naka-lock in ako for quite some time now. Tapos, ayun, follow nyo kasi minsan naglalagay ako ng ng stuff, ng stories, IG stories about yung process ko actually. Sobrang tinatry ko maging active ng pagpapakita ng creative process ko sa social media. Pero hindi ko ginagawa yung parang, uy, ganito yung process ko kaya ganito din gawin nyo. Kasi ayokong i-instill sa mga tao. Kasi I think it's one thing na it's not really talked about enough. Kasi ang daming, if you want to learn about something, you will search sa YouTube o sa anywhere you learn sa Google or what, na how to ganito ganyan, how to blank. Tapos, ang laging sinasabi, especially when it comes to art, is ganito yung ginagawa ko. Pero hindi nila ine-emphasize na this may not work for you necessarily. Or, ito yung mga gumagana sa akin. This applies to me and this works for me. Pero, I'm saying this with the notion na find what works for you. Ito lang yung gumagana sa akin. Kung gusto mong gayahin yung certain parts or yung lahat, tapos yun yung dun ka mag-start, okay, dun ka mag-start. Pero make it, kumbaga i-tailor mo siya sa sarili mo, sa who you are, how you are as a person, how you are as an artist, parang gano'n. Ayun. Interesting. Kumbaga hindi ka prescriptive when it comes to like, pag-share, hindi ka ganito gawin mo. Yeah, interesting. Like, doon tayo, nag-usap tayo before yung mag-record, pero like parang dyan tayo different kasi I feel like kung ikaw yung person na makashare ng process and kasi nakikita ko yung Mighty Mo from Title sa IG na parang pinapakita mo yung mga lyrics mo, yung updated mong like words, like pinakita ko kinouse out mo like yung lyrics, yes, yung edit history. Doon sa interesting kasi like parang makikita mo yung process niya, like parang yung pagbago ng meaning over time habang tumatagal yung panahon, syempre. On my end naman, I feel like kung wala yung podcast, kung wala yung mini crisis, usually like very low-key lang ako sa online. Kasi sa Facebook, hindi ako gumagamit ng Facebook. Like as in patay yung Facebook ko, Messenger lang talaga. Hindi ako nag-scroll doon. Sa Twitter kasi ako nag-scroll. Pero yung Twitter ko even, hindi siya connected sa akin. Like, parang meron lang akong account na like throwaway account for shit posts, memes, gano'n. Pero hindi ako yung Twitter account kasi babalik. Parang meron akong personal Twitter account pero walang pagkakakilanlan ni Sign. Parang ganyan. Basically like yung meron akong Twitter account pero like 2021, 2022 pa yung huling post. Kasi talagang ayoko kasi ng real life people sa Twitter. Kasi parang stress. So sa IG naman like parang
from time to time, parang okay, titignan ko lang My Day. Or yung, ano ba tawag doon? Yeah, yung parang story, basically. The routine ng mga hindi ganun ka-active. Yeah, hindi ganun. Hindi stock, ano tawag doon? Lurk? Yeah. Ba yung word? Para mag-lurk lang. Okay, ito yung buhay ng mga tao ngayon sa paligid ko. And stop. The mushroom life. Yung mga kabuti na bigla lang. Yeah. Like parang ano lang ako, mag-observe. So yun, na-observe ko sa yun, parang, interesting. So parang doon ako napaisip din na gawin siyang episode or i-bring up sa'yo privately din. Kasi like, yun nga, like, first time may pinopursue ngayon creatively. I feel like yun yung parang safe na ano. Pero the thing is, ito yung funny kasi episode siya, right? Pero hindi ako comfortable siya i-share. Okay. Publicly. Right? Hindi ako comfortable siya i-share publicly. Ikaw, comfortable ka. So, magiging evolving conversation through for the next 40 ilang minutes na? 50 minutes, I guess. 50 to an hour. Kasi like parang, yeah. Hindi, actually, I don't know, like, yung creative, kasi I'm a hermit. Maybe hermit ako when it comes to creative shit. Even my partner, naiinis, nagtatampo sometimes. Kasi like, pag may kinikreate ako, hindi ko siya ini-involved eh. Like gusto ko, makikita niya yung, kunyari, kung ano man yun, kapag tapos na. Pinakamalapit example, yung short film na ginawa natin like for our finals. Hindi ko siya ever, I think hindi ko siya nilapitan, hindi ko siya tinanong for advice, hindi ko siya like talagang, ano lang ako, like nag-solo mode. And nung tapos na siya, completely edited na and everything. Tsaka mo pinakita. Pinakita ko sa kanya. Yung final so, product. Well, yeah, people want to be included. I feel like it's different sa'yo yun. So like parang gusto ko lang explore yung like, you know, when it comes to creative shits, kung ano yung difference when it comes to like parang, yung feedback. Kasi, yung sa'yo feeling ko kasi nag-gather ka rin ng feedback, right? Kasi gumagawa ka ng songs, right? Ang goal mo, correct me if I'm wrong, ang goal mo is gumawa ng albums. Yes. Right? Ng parang multiple EPs or like parang reveal. Yung reveal. That's the official reveal, right? Ay, hinihit mo dati, right? Hinihit mo na for a few episodes na like parang magkakaroon ng complete rebrand ng Odalus. Yes. Na hindi ko pa, personally, hindi ko pa alam kung ano yung, you know, maybe ikaw din, hindi mo pa alam. Actually, ako din, hindi ko pa, I'm having, like, hints on it, like signs sa SIGN, hindi XYNN. Nagkakaroon ako ng signs or ng parang visions na parang dito mapupunta sa direction na to yung gagawin kong brand. Kasi, syempre, the music has to align with the brand or something, parang ganon. Parang meron siyang degree or magnitude ng pagka-cohesive, yung both yung brand mo as an artist, pati the music that you make. Pero, actually, before all of that, before me, ang sinabi mo kasi, Sign, na hindi natin pag-uusapan yung parang, hindi natin masyadong pag-uusapan. Pero ay gusto kong parang daanan natin ng konti yung yung gusto mong mangyari. Okay. Kasi ito para rin may context. Ako like wala akong backup plan. Ang backup plan ko pagdating sa music is still music. Parang gano'n. Okay. What do you mean by backup plan? Anong backup plan in a sense na I will never sell out. I will never be a corporate slave. Parang gano'n. Na hindi ako hahanap ng ibang ways ng pagkakakitaan na doon ako magsistay bukod sa music. I will die on that hill. Oh, wow. Okay. Wow. Parang gano'n. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo, Sign, kahit dito sa Midnight Crisis is the commitment is there for sure. The commitment is there, the passion is there, the want to be consistent is there. Pero you acknowledge the fact na itong Midnight Crisis, hello viewers and hello listeners. Listeners and viewers, okay. Where's this going? hindi kumikita. At hindi kikita anytime soon ang Midnight Crisis. And this, this will not be a stable. This is not, and I mean this is currently not a stable source of income.
It is not. Oo. Yeah, like pag flat out, yeah. Tapos, kumbaga, like, yung sa akin kasi, kaya nandito pa rin ako sa bahay ng parents ko. Yeah. Yung trope na parang you're living in your mother's basement, ganon, na which is a Western idea yun, by the way. Kasi actually, sa Pinas, like, hindi siya super normal lang yan. Pero hindi pa ako, hindi pa ako umaalis sa, hindi hawla eh. Nest. Nest. Yeah. Ano yung Tagalog ng nest? Basta nest. Hindi pa ako, the apple has not fallen yet. Parang ganon. Andito pa rin ako. Kasi, in a way, na-acknowledge ko din na, as it is right now, hindi rin stable or hindi nga siya viable sa ngayon, as it is right now, na umalis na ako kagad na ang ipursue ko as a profession is music. I need something to happen. I need a steady source of income in this particular field. Pero ikaw, Sign, nagtatrabaho ka. Wagey ang tawag dun. Ano? Medyo, wage, diba? Parang yung joke dito na like parang ka, wagey. Parang lang. Ayun, kumbaga, ako kasi, I don't know how it is for you pagdating dun sa, do you see yourself na parang ginagawa din yung ginagawa ko sa IG? Na nag-share ng IG stories, ng ganon, na parang about sa creative process mo? Like, kumbaga, as it is right now, parang ganon. Kasi sinabi mo na mag-evolve tong conversation na to eh. Yeah, baka bago mag-isip ko or something. Yun yung point. Like, pero ako, so like, I feel like magbibleed yan sa personal life ko. Kasi yung, like, hindi ako ma-post na person talaga. Hindi ako maka-online. I can testify. Hindi ako maka-online talaga. Like, parang, ang pinaka-buhay, kung wala yung midnight crisis, hindi ako mag-post at all ng my day, gano'n. Pag trip ko lang, pag talagang, feeling ko cute to i-share na kumakain ako ng ganito or nandito ako right now. Pero that's it. Pero other than like parang patay yung sockmed ko. I guess, ewan ko, para ba? Hindi naman ako loner. Parang loner. Introvert ba ako? Hindi. Ang point ko parang okay, yung buhay ko okay naman if walang sockmed. I feel like kaya ako may sockmed kasi may sockmed yung tao around me. And like yung out of necessity. Yeah, basically. Yeah, right. So like parang I feel like if walang ganun, edi okay. Parang ganun. So I feel like kaya nagbibleed siya sa creative ko na like, if sa personal life ko, private ako, lalo na sa like, pinopurso ko creatively, let's say. Kasi like parang, ba't ko to i-share? Maybe yung thought ko, ba't ko to i-share? To what end? Anong purpose? Like nang pinopurso ko creatively. Okay, meron akong parang follow-up question about redacted. It. Okay. I don't know if nasagot ko yung tanong mo. Parang ganun. Nagigets ko naman. Kumbaga, ayun nga, kumbaga alam ko rin yung parang how you are as a person, lalo na pagdating sa pagpo-post o kaya yung social media presence. And you see yung problem sa Midnight Crisis, right? Sa Facebook, inconsistent yung upload. Sa TikTok, late na ng ilang episode, right? It's just something like hindi ko talaga like siya. Tinry ko siya before. Tinry ko siya before nung college. Nag-vlog ako. Nagkaroon ako ng personal... You mentioned it dating personal pa nung channel. Una nating usap about Midnight Crisis. And ang cute yun, by the way, kasi nandun si Maki. Lumabas si Maki sa vlog. Napanood ko rin. Ano lang siya. Nakita mo ba yun? Yeah. Nakita lang siya. In-stalk kita, sorry. Nanonood kami for... sa may orchestra concert yung university that time. So, syempre, yung mga gusto lang, sakto, like, umano lang siya, lumabas na siya for a few minutes. Walang nakakaalam that time na magiging super sikat siya. Na nasa magazine siya na, di ba, like, parang, okay, fine. Diba? Parang cute. Pero tinry ko siya before, dahil try ko maging outgoing, maging ma-post. Hindi ko siya natapos ng isang taon. Almost, magsi 6 months pa lang hindi na ako nag-upload. Like, as in talagang, wala eh. As in, hindi ko siya dugo eh. Tinry ko siya, but, Wait, so... yun lang. I guess yun yung point ko. Like, hindi ko nature yung... Wait lang. Yung frequency na yun, like daily ba yun? Or weekly? Naisip ko, at least once a month. Yun yung naisip ko that time, but hindi ko siya natuloy. Okay. Kasi naisip ko that time, i-vlog yung aking school life, with friends, ganun. Nagawa ko naman siya for a while. Pero I guess ilang episode lang ba yung vlog? Ewan ko kung nakalimutan ko na yun. Like, ang tagal na nun eh. But hindi ko siya natapos. Hindi ko natapos isang buong ikot ng taon.
Kasi sa kalagitnaan pa lang, I think mga 5 or 6 months in, like, hindi na ako nag-post. But Midnight Crisis is a weekly endeavor, tapos you've been consistent ever kasi since. Kasi may edit yun may funny, alam mo kasi vlog yun right? May maraming, right. Tapos meron akong so parang yung camera, yung ginagawa kong content, pero extended to like 10 minutes, parang gano'n. Na 10 to 15 minutes. Okay, understand. So hanap ako ng funny moment. Pinapahaba ko pa kasi iba kong friend na parang, okay, mag-vlog kayo. Doon pala, early on, doon pala like parang ayoko na talaga mag-vlog. Like binibigay ko sa kanila yung camera, kayo gumawa ng, bahala kayo gano'n. Tapos ako nag-edit. Parang nagiging vlog na nila sa channel ko, parang gano'n. Kasi talagang so magiging editor ka ng sarili mong channel. Yeah, exactly, right? Ang weird kasi kung mapapanood yung vlog, usually ibang tao may hawak. Kung mapapansin mo, ewan ko kung na like doon pa lang talaga, hindi ko talaga DNA na maging okay guys, listeners and viewers namin, huntingin nyo kung ano. Actually, sobrang dali hanapin. Sobrang dali lang. And every episode sinasabi ko yung keywords para mahanap niyo yung YouTube channel na yun. Ipopromote ko lang din. Kung mahanap nyo man yun, yung channel na yun, andun yung short film design. Tapos pinanood ko din. Pinost ko doon. Oo nga, no. Yeah. Yeah, man. Ikaw nagpo-promote ng creative works ko, right? Pero even din, I think wala kang description. Pinost ko lang siya, tapos iniwanan ko na. Actually, kailangan ko balikan kasi kailangan ko ilagay yung credits. Pero alam mo, like, hindi ako makasok med. I feel like ito yung pinakamalaking compromise ko sa sarili ko, right? Now, yung podcast. Actually. Naging personal interview episode. See? Walang direction, di ba? Hindi, yung point, like, parang gusto ko lang to gawin weekly kasi gusto ko may low effort enough. Kasi, to be honest, hindi naman siya ganun ka-high effort na, like, kailangan ng editor, kailangan ng, like, ano mo yun? Compared sa vlogs or sa, hindi naman siya Mr. Beast na video or Kong TV na, like, kailangan talaga, like, may narrative, pwede lang, as in, record, tapos isasalpak sa layout, tapos post that shit. Yeah, basically, ganun, right? Parang ano lang siya, like, conversations with people, like, na i-capsulate ko through a video, parang ganun. Yes. Parang snippets lang of a conversation, hour long, an hour and a half. Happy na ako dun. Okay na ako dun, like, di ba? Actually, parang ito na yung SOCMED version ko lang, like, parang... I think I can testify also pagdating dun sa kung gaano kahirap yung pag-edit ng vlog kasi I've been making the Midnight Crisis content. Yeah. That's just a minute and that's already so hard. Just 1 minute, It's really, it's really challenging. Especially to look for the things na iko-content. Parang gano'n. Igagawing content to... Yeah, I commend yung people na like very into SOCMED and very successful sa SOCMED. Kasi like, you see naman yung yung pattern or you see naman yung parang ingredients para maging successful. Pero like, do you have what it takes to like parang, para like, yung consistently gawin? I guess on my end, like parang hanggang dito lang talaga ako. Alam mo yun, like, in terms of like parang sa game ng SOCMED, I guess. Which may pros and cons, right? Like parang, nakikita ko yung cons, like parang hindi ako mas, may mga online connections na hindi ko nabibuild kasi like talagang hindi talaga ako maka-online person. Which doon ako inggit kasi yung iba kong friends, like, ang dami nilang online friends sa Discord, sa ganun. Hindi ako makarelate kasi I don't know how to do that, how to start a friendship sa online. Yun din yung problema, right? Kasi tayo, I feel like hindi tayo nag-usap ng face-to-face before, hindi tayo nagkakilala, hindi ito mangyayari. Kasi for me, hindi natural na like, yung friendship nyo is nag-start like purely long distance. Purely ang weird, yeah. Which is, it's a me problem. Or kung hindi siya problem, it's a preference. Hindi preference. It's just something na parang hindi ko mag-get over. Maybe mag-change yung mind ko pag may personal, like, maybe ko through online. Pero, it's gonna be hard kasi hindi nga ako maka-online person ito. But yun lang yung point ko. Like, parang ano lang talaga. Yung engagement ko sa online is very specific. Parang ganon. So, kaya, ko na point out yung sa'yo kasi like parang para sa akin like parang wow that's good, that's great yung ganun na like share mo yung ano mo kasi for me like sobrang exhausting, yun yung word. Ang exhausting nun for me na parang ito yung progress ko sa song ko or ganito ganun. Para sa akin like ba't ko to sinishare blah blah blah, yun yung dumadaan agad sa isip ko like parang who cares, do I care about this, gusto ko ba ipakita sa ibang tao, why am I doing this? Para lang ba ipakita yung progress ko, parang ganun. So hindi ko na napopost or hindi ko na nasi-share. Ganun.
Ang haba nung sagot ko. Hindi, actually, sobrang daming insights about it. Sobrang nakaka-relate ako dun sa sinabi mo. Pero, it's the same as Midnight Crisis, man. It's a matter of consistency. Even if, natutunan ko to, nalaman ko to dahil kay James, kay B. James, bro. B. James, guest namin siya for an episode. Search for episode 5. Trust me, I know. I've been making their timestamps. Ayun din pala. Content guy, okay? Viewers, content guy. Listeners, by the release of this episode, kompleto na yung timestamps ng every episode. So makikita nyo na yung meron ng timestamps. Evergreen content. Let's go. May timestamps na lahat. It just feels nice, you know, like parang every episode may timestamps. Actually, yun din. Medyo completionist ako eh. Kahit sa Steam. Yeah, just feels nice, yeah. Ayun. Kumbaga. Nalaman mo kay B. James. Ayun, nalaman ko kay B. James natutunan. na siya mismo nagsabi sa akin na hindi at least hindi mo gusto, ibig sabihin hindi magugustuhan ng ibang tao. Kumbaga, if it really is a you problem or a me problem na I don't think people will care kapag shinare ko to or ganito ganyan. It doesn't matter. Kasi even the thing na sa tingin mo hindi mo magugustuhan, that's the beauty of the creative process, man. Most of the time, I guess so, yeah. Most of the time, hindi alam ng karamihan ng tao yung tricks of the trade or how the sausage gets made. Ano ba yun? Ba't ko kinakanta yung The Room Where It Happens ng Hamilton? Ayun. Hindi. Nobody knows how the sausage is made. Hindi alam ng audience natin kung paano tayo gumagawa. Which is medyo counter ng idea natin na yun yung pinag-uusapan natin sa episode ngayon. Ayun, kumbaga, it's a matter of kung paano mo dadalhin yung meron ka eh. Or minsan, ilalabas mo siya, pero hindi mo ipapakita na ayaw mo. Katulad ng ito. One of the things na parang ba't parang nagiging social media manager yung ano ko, yung pakikipag-usap ko. Pero ayun, kumbaga, part kasi ang social media presence pagdating sa creative process nowadays. That is the most unfortunate. That's the problem. Yeah. Right? Like, fuck. Yeah. Hindi ko mag-spill ako. Shit. Okay, habang nag-iisip. Maybe kailangan nga. Maybe kailangan. Okay, kasi merong... Okay, ganito lang. Kasi may book talk sa TikTok, right? May isang malaking subgenre sa TikTok na book talk. Hindi ako ever nag-TikTok. Kasi hindi ever. May TikTok lang ako ngayon for Midnight Crisis, right? Like, parang upload lang yung ginagawa mong like 1 minute na like yung content. Ganun nga. Pero other than that, wala akong like interest talaga at all na mag-TikTok. Hindi ako gumagamit ng shorts sa YouTube. Sa Instagram may Reels, di ba? Sa Facebook din may Reels. Yeah. Sa Twitter din may Reels na rin lahat. Hindi ko ever siya... Wait. Yeah, sa Twitter, yeah. Nag-auto-play... Para ma-explain. So, may video, tapos bigla lang mag-scroll up yung Twitter mo. Parang gano'n. Magiging Reels siya. Parang gano'n. Magpapakita random videos from random like mga feeds. Hindi ko talaga siya in-entertain na isama sa buhay ko sa SOCMED. Kasi I know yung trappings eh. Kasi nakita ko sa kapatid ko. Sa mga tao. Parang sa, yung sa Pinas, yung mindless yung nag-i-scroll lang. Yeah. Na parang walang, sorry, harsh ako. Worthless na like videos. Like mga like parang AI. Like, why the fuck am I doing this? Yung relative ko na medyo realize mo na lang. Yeah. Hindi napansin ng kapatid ko, nanonood siya ng AI. So like parang naano ko na, AI yung pinapanood mo? Bakit po siya pinapanood? Sabi, hindi ko alam. So doon ko na ayoko ma-brain rot. As in literal yung word. Hindi siya brain rot in a good way. Brain rot na like, hindi ko na ma-differentiate. Like parang basically yung utak ko na wire na siya. Yeah, na-zombify. No. So ang problema, yun nga, like,
yung ginagawa ko, I feel like malaking benefit if nag-engage ako doon sa book talk, basically. I feel like spill ko na yung ginagawa ko. Pero yun yung point, like parang success. Joke lang. ako, Sorry. Hindi ko, even sa Midnight Crisis, ang goal ko is to create yung ginagawa ko. So, and ilabas out there. Pero hindi ko, ito yung weird kasi hindi ko talaga siya nakita sa monetary like pursuit. Okay, actually, as in talagang, yun yung main question ko sa'yo eh. Oh, interesting. Ano yung, sige, can you like formulate? Yung main question ko sa'yo is, so hindi part ng parang goal sa mga ginagawa mo yung makukuha mong monetary value from it. Kasi doon tayo iba. Doon tayo super iba. Oh, interesting. I feel like, okay, gotcha. Kasi like parang, I feel like even kasi meron tayong private conversation from time to time, right? And hindi mo directly sinasabi, pero nakuha ko yung vibe na like parang gusto mo mag-succeed yung, naging meta episode to, na-realize ko. Kasi gusto mo mag-succeed yung podcast, yung ginagawa natin ngayon. Pero ako kasi parang gusto ko lang siya na gawin weekly. May gawin lang ako weekly. You know, may makausap na iba't ibang tao, may makakatch up na iba't ibang tao, or maging mas deeper conversation ko with the people I already know, like ikaw or si Jabs, right? May mga topic tayo na pag-usapan na hindi natin ever pag-uusapan privately kasi walang avenue to do walang avenue, yeah. Pero dito parang may reason, may parang may excuse na, we can talk about this stuff kasi episode siya na podcast, pero at the same time, like it's a double whammy, right? Pero hindi ko, nasa dulo na yung idea ko na na maging mag-success in a way na like parang dumami subs or like viewers or watchers. Yeah. Lahat ng yun nga like parang okay, spill ko na lahat, I guess. Kasi gusto ko nga magkaroon ng jacket, right? And even din naisip ko para lang sa akin yun. You know, like parang reward ko yun sa sarili ko or sa ating tatlo or sa ating apat. Kapag next year nagawa ko to like Friday consistently, ang sarap sa feel na like fuck yeah, nagawa ko to. Pagawa tayo ng merch na for atin lang. Kasi masarap sa feeling. Yun lang talaga. Yun lang yung idea ko na hindi siya parang parang personal diary ko ngayon Midnight Crisis, right? In a way. Yung sinasabi ko from numerous times at this point na parang masarap lang na parang masabi ko na if ever mawala na ako ng gana then by next year or maging super busy ka na may mangyari, alam mo yun. At least masabi ko lang na isang buong taon na mababalikan ko yung this year ko, this phase ng life ko na siya into this like Midnight Crisis, you know. Actually, yung outro ng last episode, yung sinabi ko sa last episode, episode 17, sa outro nun, sinabi ko na I actually did that. I looked back dun sa lahat ng episodes ng Midnight Crisis. And now you actually genuinely look back kasi pinakinggan mo lahat ng episode para mag-timestamp ulit. Actually, so it's funny. Yeah. Dun nag-start, I think, yung parang isa yun sa mga sagot din kung bakit sobrang grind or sobrang passionate ako sa pagta-timestamp ngayon na to the point na natapos ko yung 7-8 episodes. Jesus! Ilang hours yun imagine mo yun. Actually. Yung iba 2 hours pa yung ibang episode. I mean, again, almost. I don't recommend na pakinggan kami ng ganong kahaba sa ganong short amount of time. But I appreciate it. Pero, ito, going back, pagdating uli dun sa sinabi mo kasi kanina na parang naiinggit ka dun sa mga taong social media people na parang sila. Yeah, na may energy sila to share, to like mag-dance or like, para sa like, wow, good for you. I guess, ganun. Meron ako, ito, isa to sa mga parang family secrets ko recently. Kaya nakakapag-grind ako pagdating sa sa paggawa ng music, paggawa ng pagplan nung parang plano ko para sa eventual music start ko sa music. It's not about yung kagalingan nilang makisalamuha or gumamit ng social media. Or, more specifically, yung galing na paggamit ng social media is simply but dangerously paghiwalay ng sarili mo or pag-alam sa sarili mo na are you a creator or a consumer? Are you a creative or a viewer or an audience member? The thing, in the wise words of Bo Burnham, social media
minold nila, platform siya na magkakasama lahat ng performers, lahat ng creatives, lahat ng audience, lahat magkakasama kayo lahat sa iisang platform as if equals kayo. So, ikaw, tayo, kahit sino, you viewer, you listener, you are both a performer and an audience. It's about knowing when you are which one. It's a matter of etong ginagawa ko ngayon, is this for the creator me or for the audience me? Kadalasan kaya nagbe-brain rot yung mga tao na ano sila, it's programmed that way na para maging engaging kasi kailangan nila kaganon. Engagement. Yeah, exactly. Tapos, ang madalas din na nangyayari sa over-engagement is either fatigue or desensitization. Pag na-desensitize ka na, something good may come out of that. Kapag na-desensitize ka na sa isang bagay, pwede mo na siyang tignan as if hindi na siya magiging habit. Oh, how ironic it is for the addiction guy to talk about how to build and break habits. Pero ayun, malalaman mo na kung saan ka dun eh. Kasi merong masamang desensitization na zombie, mag-ano ka na lang, mag-scroll ka na lang hanggang mamatay ka. Pero there's a good type of desensitization na you can easily get yourself out of the addiction of viewing or being an audience member. Tapos pwedeng yun ngayon yung maging gateway mo if you want to pursue being a creator, being an artist, being a creative, being locked in dun sa craft mo. Yun eh. So the true skill when it comes to handling social media is hindi mo mapipigilan minsan maging audience. Sometimes some content will pique your interest. Pero oh yeah, for sure. Una sa lahat, you will use social media as a tool. As a tool to make yourself known, as a tool to use your other resources, to use your crafts and your contents and everything that you've made. Tapos dun mo siya ilalabas. Kasi you know that there are other audiences out there. And some of them, ito pa, isang harsh reality. Alam mo na maraming addict sa social media. I mean, addict sa social media, hindi addict sa social media. Addicted sila sa social media. Doom scrollers. Yeah. There will always be that kind of person. Sometimes I fall into that category kasi hindi ka ganun ka. I feel like, no, but yeah, gets ko. For the time, like parang you close Twitter and you open it again. Like parang may ganun, like, or maybe sa iba, Facebook, close mo, open YouTube, close, open Facebook ulit. Like, why did I do this in the first place? Yeah, umalis nga ako dito, ba't ako bumalik? Like parang, alam mo, like parang, yeah, like it happens, you know. Na parang habit na siya na pagkagising, boom, pindot kagad ng social media platform. So, you have to always acknowledge the fact na social media is a tool. So, if social media is the tool, ikaw ba yung gumagamit ng tool na yon or ikaw yung ginagamitan? Or ikaw yung ginagamit. Yeah, exactly. Para akong, yung I'm sorry for the inflection of the voice. I'm just proving a point. Pero yon, it's either you are the one who's utilizing the tool or ikaw yung ginagamitan ng tool. Ganun siya. Yeah. Tapos, ayun naman, this is something that I don't necessarily agree with how you handle that kind of thing, Sign. Pero respectfully doing it. Kasi if you are public forum, pulling yourself out of that challenge, paano ka may expose doon to know na kaya mo siyang can you be more specific? Ano yung parang criticism mo hindi sa online presence? Yeah, basically, right? Interesting. Kasi sabihin natin, ayun nga, ganun ka as a person na hindi ka ma-post. Ganito. Kasi ang sinabi mo rin kanina is, if kaya ko naman na mabuhay ng walang social media, or I don't know, I'm not sure kung yun yung life na gusto mong tahakin na parang minimal social media, ganito, ganyan. That's a goal, yeah. Pero, the thing about this is that
a lot of things nowadays, pagdating lalong-lalo na sa digital space, sa online, everything's becoming intrusive. Everything's becoming invasive. One way or another, na-influensya nila yung lahat. So, I agree. I don't think it applies nowadays yung quote na, if there's a fire you're trying to douse, you can't put it out from inside the house. Hamilton na naman. What the heck? Pero ayun, kung if there's a fire you're trying to douse, you can't put it out from inside the house. Hindi mo extinguish yung apoy ng bahay kung nandun ka sa loob ng bahay. What if yung apoy na yun, susundan ka everywhere you go? Kahit nasa labas ka na, kumbaga, yung apoy na yung bahay eh. Hindi na nasusunog yung bahay, yung apoy na yung nagiging bahay. So wherever it is, sobrang passionate ko magsalita ngayon. I'm sorry. Hindi po ako galit or anything. It's a problem. It's a thing para sa akin. Ngayon yung lang nakikita yung side ko na to. I'm very sorry. Go for it. What anong point mo? So ano yung fire? The fire. Ano ba yung fire like sa metaphor? Ano yung fire? The invasiveness of the online, the social media, everything. Yung influences nun. Everything gets influenced. Tapos, there will come a time na marirealize mo na hindi ka na well-versed even as a digital native na hindi mo na alam na ikaw na yung ginagamitan ng tool kahit akala mo na nasa labas ka ng grid. Nagigets mo? Okay. Parang ayun. So, paano siya... Wait lang. So, paano, in what way ako ginagamit na ng tool ngayon? Ayun. Yun yung parang iniisip ko ngayon. Sa ngayon, based sa ano mo? Hindi ko siya ma-specify. Hindi ko siya ma-specify in ways, pero there are ways. Ewan ko, kumbaga, ang weird na parang ang source ko is I made it the fuck up. Ayun din pala, running gag din sa ano. Sa Midnight Crisis. Sa Midnight Crisis. Pero ayun, yun yung nature ng everything sa mundo ngayon. Nagiging doomer na naman ako. Pero yun yung nagiging nature ng digital space or yung pag-utilize ng mga tao, ng mga corporations, or ng pag-program sa mga softwares na yun yung gagawin nila sa mga tao. Kaya marami nagdo-doom scroll kasi pinoprogram nila na parang gugustuhin mo na nag-Facebook palagi, na mag-Twitter palagi, na mag-IG palagi. Ganun yung nangyayari. Pero what if mangyari na siya na mapunta na dun sa point na hindi mo na kailangan ng smartphone para mag-doom scroll ka? Paano kapag mangyari yung... Kasi it will only go downhill from here. Kasi ngayon, kaya na nila, na-infiltrate na nila yung mobile devices natin na dati ginagamit lang natin for text, dati ginagamit lang natin for space impact or something. Holy. Nakikita din yung snake. Yeah, mga ganun. Ayun. It's not addictive. Phones are not addictive before. But ngayon, it's an addiction. Nga. It's only going to go downhill from there. Tapos, para sa akin, if you are not well-versed in knowing kung ano yung devil sa loob ng screen, hindi mo malalaman na ginagamit ka na niya or na ini-influensyahan ka na niya. What if the devil comes out of the screen? What if the bad influences or the negative things? Kumbaga, you have to be able to look your enemy in the eye and know your enemy. Know thy enemy. Sun Tzu, baby! Holy! Art of War. Hindi, pero ayun. So, so ano yung critique mo? Just to like go back sa parang just to be very specific. So ano yung critique mo of my online online presence, online interaction? Paano ba? Parang nakukulangan ako sa parang exposure mo dun sa social media. Kasi social media itself is not necessarily the enemy, but it can be used as an enemy. It is both an ally and an enemy depending on how you use it. So, in what ways ba yung... Ito. In what ways? Ang point ko is... Talagang, tinatry ko talagang i-zoom in. Right? So, ano yung... Saan ka nakukulangan specifically? Kasi nakukulangan ka about sa presence ko about... Ito muna, sabihin ko muna tong statement na to. Social media can be an enemy or an ally. For sure.
the way that I'm seeing how you are utilizing or the lack thereof nung social media, the way that I see how you're using it, you're doing neither. Hindi mo siya ginagawang ally, nor hindi mo siya ginagawang enemy. You are abstinent about it. Kaso ang problema nun, mapapag-iwanan ka ng times, and kung hindi mo siya ally or enemy, you still lose. You will still lose, parang gano'n. Yeah, funny said that. Funny say that. Kasi like actually, ito naging joke. Ito yung natatanda ko sa sarili ko na nasabi ko. Ito yung nag-usap kami ng partner ko before. Na like parang, I feel like parang akong old soul in a sense. Like parang hindi talaga ako connected. Parang hindi ka digital native. Parang hindi. Yeah. It's so weird to say. Basta ang dami lang little things. But ang point ko is like, I agree. And parang hindi ko siya choice. It's just something na hindi ko talaga like I said nga kanina do sa vlogging, like I really tried na like parang maging part of the gawin siyang tool for good, let's say, or gawin ko siyang ally. Yes, as an ally, as a friend, diba? Like parang pero like it just something na like parang it just for na-drain na ako, na force, parang napipilitan na talaga ako to use it. Parang hindi siya natural. Hindi siya natural, parang hindi talaga siya natural, like parang, and ito yung I feel like pinaka in a way weird kasi minask mo siya sa critique, pero para sa it's some sort of parang hindi siya pwede rin siyang yung sinabi yung word as like parang yun yung point na parang it's neither like gimigay ko siyang enemy or ally itong podcast. Parang ito yung compromise. I guess parang I feel like very comfortable ako na gawin, basically, yung podcast. Yun yung compromise. Kasi like parang hindi ako masyadong stressed, hindi ako drained. But at the same time, I'm happy to show up every once in a while to to record episodes, ganon. Para sa akin, ito yung parang pinaka healthiest na actually, engagement sa SOCMED. I get what you're saying kasi like parang yun nga, I could do more, right? Like parang I could do a lot more. Pero I always fall back dun sa nature ko na like nature. Sa idea na parang I feel like hindi siya ako eh. Alam mo yun? And it's something na parang I feel like yun yung at the end of the day dun importante sa akin yung authenticity ko sa sarili ko. Yeah, like parang ayoko ipilit masyado na like pumunta on a certain path yung ginagawa ko. Parang ganun. Kapag involved na ibang tao, ang point ko is like, so babalik tayo lahat sa creative pursuit. Kasi like, I feel like kaya very lone wolf ako or like very private when it comes to like trip ko. Tapos na doon ko na lang siya ilalabas. Is I feel like parang yung relationship ko sa creativity, para sa person, very intimate siya and something na like sa akin lang yun. Kasi ba? Like parang, paano ba explain? Kasama mo yung creativity mo dun sa paggawa? Sa paggawa, Geto. Kasi yung ginagawa ko ngayon, super mag-benefit siya kapag mayroong ibang tao to like perceive it and critique it. Pero para sa akin, feeling ko tapusin ko muna siya and then dun na ako manghihingi. Kumbaga pag feel ko kailangan, alam mo, kumbaga basically pag gumagawa ako, it's something na like parang ano ba? Nag-isip ako ng parang pinakamalapit na metaphor eh. Pero ang naisip ko lang so far is like alam mo, parang gusto ko matapos mo na iluto and then sabihin mo ko na yung lasa after pagtapos ko na siya lutuin. Parang ayoko sabihin mo na hindi, lagyan mo pa ng salt. Hindi. Tapusin ko muna. Let me cook. Pag hindi masarap, gawin ko ulit. Parang ganun. Like ayusin ko. Parang ganun. Mas better ako kung ganun na super masarap sa akin na mag-engage yung tao kapag tinutulungan na ako to revise. Pagtapos na lahat. Versus kapag habang ginagawa ko siya, parang backseat coaching kasi kapag nagbabarge in sila or parang ganun, inaano ka nila. Okay. Ang vague nung sinasabi ko. Pero medyo vague siya kapag, pero yun yung akin, like parang kung manghihingi ako ng tulong, doon open naman ako. Pero ayoko lang talaga na hindi talaga natural sa akin like mag-post basically. Yun yung pinaka-essentially like parang kapag vibe ko mag-post ako basically. Parang ganun. Yung private life tsaka ano. Ayan. Ano ba? Hindi. Pumunta tayo dito eh. Naging meta episode / naging social media.
Social media na episode, yeah. Yung pagdating kasi dun sa ito sign. Believe it or not, kabuti din ako pagdating sa social media before. Minsan lang ako lumilitaw. Minsan lang ako nag-share. Kadalasan sa mga sinishare ko nga before, dati, is memes, mga ganun lang, mga hindi siya super engaging at hindi ako yung gumawa. Minsan lang ako mag-share ng mga ginagawa ko before. Pero katulad nga din nung sinabi ko 30 minutes before, 30 minutes ago, para sa akin naman, na yun kasi feeling ko yung pinakamalaking pagkakaiba ng circumstances natin na hindi part ng success para sa'yo ang monetary value or statistics, numbers, ganyan. Kumaga viewers, wala ka naman pake sa viewers ng Midnight Crisis or ng andun ka sa parang personal fulfillment eh. Tama. As much as I want na maging personal fulfillment thing lang din yun sa akin, hindi siya pwedeng maging yun yung interesting perspective ko. Kasi nga, I want this to be my profession. I want this to be my job, my career, ganun. Tas ayun. So, hindi ko siya pwedeng tignan na parang at least masaya ako. Kasi kapag sinabi ko yun, hindi ko mapapakain yung sarili ko. Parang ganun. I guess yan yung kasi, hindi naman question, but parang I feel like avenue na we can explore. Kasi, explore muna natin yung akin, okay? Yung perspective ko. Tama ka doon. Sure. Kasi sa akin, like, specifically sa creative, ito yung course natin as creative people, or just nag-graduate sa like creative field. Hindi siya madaling path to take. hindi siya katulad doctor, engineer, or take it from us. We just graduated. Like, kami yung pinaka-prime examples, right? Like, hindi siya doon ako envious sa people na like parang maging piloto, doktor, engineer, parang architect. Nila. Yeah, kasi para sa akin, sa perspective ko, sundin mo lang yan, makukuha mo yan. Like, parang ito yung daan. Paging police or something ganun. Pero pag creative field kasi is very like parang siya fluid, ambiguous, parang ang hirap niya parang fluid, right? Like parang creative, like yung word na parang defining what is art. Like parang, oh man, ang dami pwedeng i-define kung ano meaning ng art. So, one point ko is sa creative, ang dami mong pwedeng creative outlet. At sobrang daming pwedeng gawin. Like parang may nangongolekta ng takip ng toothpaste, ako yung Charlie Chocolate Factory. Creative, pursuit niya di ba? Like, ginawa niya yung replica ng model ng Chocolate Factory gamit yung takip ng toothpaste, parang gano'n. O ikaw, gumagawa ng song. Mga gano'n. Ang daming pwedeng gawin sa creative arts. I guess sa akin, slowly, ewan ko kung nagsimula ito nung college or like parang since bata kasi ako, wow, magiging very vulnerable. Very insecure ako kasi wala akong, pag tinatanong ako, anong pangarap mo paglaki mo? O anong gusto mo maging trabaho pag elementary ako? Wala akong masabi. Ang natatanda ko sinasabi ko dati before, gusto ko maging cashier. Kasi akala ko yung pera mapupunta sa'yo at the end of the day. Ayun yung akala ko. Legit! Tapos gusto ko maging tricycle driver kasi dati, ang astig sa akin ng tricycle. Yun lang yung idea. Ang astig ng tricycle sa akin. Kasi 3 yung gulong. Yun yung utak ko. Yung bata ko. Pero nung nagseryoso na ako, hindi ko alam kung ano gusto kong gawin. Legit, hindi ko alam. Tumagal siya ng high school, tumagal siya ng college, natapos na ako sa college, and like parang hindi ko pa rin talaga nakikita yung sarili ko. Ano ba yung gusto kong gawin? Katulad sa'yo, like, na parang, eto yung gusto ko, may goal ako, gusto ko maging successful. Hindi lang mamotes kasama din yung success, right? Success, diba? Kasi yung success equals yung monetary gain. Basically, yun yung point, right? Kung hindi ka successful, hindi ka kita. Well, malaking part yun. Oo. Kasi gusto mo siya maging profession. Right? So, paano mo siya magiging profession? Kung hindi ako kumikita or kung hindi ako kumikita. So, like, parang I feel like pantay siya sa... Hindi naman pantay, pero ayoko gamitin yung word na worth. Pero parang ganun din in a sense yung monetary worth nung ginagawa mo. Yung creativity naka-attach siya sa synonymous monetary... synonymous, yeah. And it's something na I feel like na-accept ko na sa sarili ko yun. Yung habang, ewan ko kung, parang lang, hindi siya epipani, parang siya, 1,000 cuts lang ha.
na ito na yung naging culmination ng ano ko, ng parang feeling ko. Na ngayon ko lang siya binubuo actually in real time. Kasi na-realize ko, ganito pala nangyari sa akin ngayon. Kasi sinasabi mo sa akin ngayon na parang hindi, yung pursuit ko hindi siya, walang goal, walang monetary goal. And ngayon, tinignan ko yung sarili ko, ano ba yung ginagawa ko yung creatively? Oo nga, like gusto ko lang magawa siya, matapos siya, and ma-publish siya. And that's it. Legit, that's it. Gusto ko lang yung prestige of me saying sa sarili ko na nagawa ko to. Yung pangalan ko nandyan sa meron ako nalabas out there. That's it. Pero and then jump na ako sa next. Yun yung akin, which is so weird, right? Kasi sa'yo, ayaw ko, para sa akin, I guess, na-intimidate ako sa'yo in a sense like parang nakakatakot yung path mo sa perspective ko kasi parang ano ba yan? N or be all yung sa'yo eh. Parang gano'n, right? Which is something na scary sa akin. Kasi hindi like ko... Like all in, man. All the chips all are in. Yeah. Ayoko yun eh. Parang gusto ko magtira pa rin sa sarili ko. Parang gano'n, like, right? Like, or something na like parang gusto ko like, meron siyang parang pie chart. Like parang separate pa rin siya. Kasi like, nakamold siya into one eh. So, ito yung parang, hindi naman siya question. Parang exploration lang sa'yo na, komportable ka ba doon? Kasi like, you know, sobrang create yung sinabi mo kanina, online, sobrang ano ng online ngayon na halos lahat nag-engage na. Either pwede ka maging creator or create, you know, or ikaw yung viewer ng creation. So like parang milyon-milyones yung tao sa mundo. Like parang, hindi naman sa ano, like parang yung realistically speaking, like, alam mo, like parang ano yung parachute mo? Ano yung plan B? If hindi siya hindi siya mag-take off basically. Yeah, yun yung scary sa akin kasi like, ako kasi a person ako na like, overthinker ako. Like parang before I do stuff, like okay, meron akong gagawin, ito yung mga mangyayari. At least pag hindi ito nangyari, ito yung mga ito pwede ko gawin. Pag hindi ito pwede ito. So yun yung parang question ko sa'yo, like, if itong pursuit mo, creative pursuit, na hindi lang creative pursuit, kundi like parang professional, like gusto mo siya i-pursue. And something na hindi siya knock on wood. Hindi siya mag-workout. Like, meron ka bang fail safe? May plan B ka ba? Yeah. Kasi it's something na, it's a very scary thing na like, para sa akin na, you know, yung creative like realistically speaking, there's a chance that I don't make it. Kumbaga, if anything, there's a higher chance that I don't make it than I do. Parang ganun. I've said... It's a big question. Okay? So, take your time to like answer it kasi like... Actually, I think I've... Doon tayo different eh. A lot of answers when it comes to that as well. Naman na. But it's still... Kumbaga, ang uuwian pa rin nung ano na yun, nung sagot na yun is I still won't succumb to being a corporate slave. I mean, I don't want to shit on. I have nothing against those who are working corporate. More power to all of you guys. It's just that in the same way na hindi nakikita ni Sign yung sarili niya na nagpo-post sa social media na hindi yun natural sa kanya, it doesn't feel natural to me to sit on a desk. If anything, ang dali gumawa ng timestamps ng Midnight Crisis, kahit technically, clerical work yun. Technically. Brass tacks, right? Like parang, like magkikinig kasi isang audio and itatime mo yung audio. Pero the fact that it's coming from something really, something that is from mostly, or parang, kumbaga, when it comes to percentage, is, ang majority nun is creative. It doesn't feel like desk work. It doesn't feel like corporate something work para sa akin. Hindi ko lang talaga nakikita yung sarili ko na parang gagawa ako ng isang thing that feels devoid of art. Interesting, yeah. Kumbaga lahat ng ginagawa ko, lahat ng gusto kong gawin is kailangan merong art of it, art from it. Like hindi siya kailangan metaphorically feeling ko mai-interpret ko na merong art dito, yung art ng pakikipag-usap sa tao. Hindi yun. Kumbaga, artistic expression. I want to be in the field of artistic impression kasi hindi ko nakikita yung sarili ko. I will, when it comes, if I don't express or I don't help artists or I don't become an artist myself. And at the same time, dun din sa, ano na yun, on the same note, I do have plan Bs, but it doesn't
it's not necessarily plan B. It's plan A-1. Oo, parang gano'n. Yeah. It's still in the same field and I don't want to stray too much from the field. Kaya ang naging nasabi ko rin to sa past episodes. Dati kumakanta ako. Then after noon nagsulat ako ng kanta. Then music production, then audio editing. Kaya ako audio editor ng Midnight Crisis ngayon. Yeah, And look at... Damn good job, by the way. Thank you. And yung, No, really, yung yeah. apat na yun, calculate yung monetary probability ng bawat isa. When you're just singing, there's already a lot of singers. So, lalo sa Pinas. Oo, lalo na sa Pinas. Filipinos are Super very talented. So, singers. Singer, hindi ganun kalaki yung pera. Songwriter, hindi pa rin ganun kalaki yung pera, pero at least dalawa na yung ano mo, yung pwedeng hindi ka lang singer lang, tagasulat ka na rin, songwriter kaya mo rin ka na magsulat. rin. Yep. Dagdag na edge siya. Pero still, hindi ganun kalaki yung pera. Music production, merong pera doon. Yes. Pero inconsistent. Okay. Tapos, ang pinaka-recent kong pagba-branch out is audio editing, which is a lot of things have audio. A lot of things have important audio. So, kung magkakaroon ako ng plan B, or nandito na ako sa A4 ngayon. A4, yeah. Mas malaki yung chance na may pera yung A4 kaysa sa A3, kaysa sa A2, kaysa sa A1, so on so forth. So, yun. Kung magba-branch out man ako, magdadagdag na lang ako ng skills na pwede kong ma-apply somewhere else, pero same pa rin siya. Same field pa rin siya. So, yun yung ginagawa ko. Wala akong plan B. Meron akong A1, A2, A2, A3, A4. Parang gano'n. Tapos magkakaroon A5. Tapos, kung hindi pa ako kumikita, matututo pa ako ng mga bagay na malapit dun sa mga meron ako. Parang gano'n. Pero hindi ka mag-stray too far doon. From it. Yes. Interesting. Ayun. So, hindi mo kaya mag-sacrifice, kasi yun yung word, right? Like, parang, compromise. Di ba sacrifice? That's the word. Hindi mo kaya mag-compromise sa like, parang, quote-unquote, real world para ma-pursue mo yung, quote-unquote, creative passion / creative pursuit mo. Like, hindi mo nakikita yung sarili mong hati. Dapat buo siya talaga. Actually, ang daming tao na nagsabi sa akin. Yeah. Ang daming tao na nagsabi sa akin na, yang kasing ginagawa mo, hindi kasi yan pang pera eh. Ang gawin mo muna, magpayaman ka muna, tas tsaka mo yan i-pursue lalo sa Pinas, very common yung word magpayaman ka muna. Yes. Yun yung ako din, personally, narinig ko rin yun. Ayun, kumbaga, magpayaman ka muna. Para sa akin, I know what it felt like. I've tried it. Tapos kaya ko rin confidently sinasabi dun sa mga tao na yun, and even myself, na I don't want to be a corporate slave. Kasi, para sa akin lang to specifically para sa akin. Okay. When I do corporate stuff, when I am a corporate anong tawag dito? Employee. That is the moment na pinaka-naramdaman ko na pinapatay yung kaluluwa ko or pinapatay yung puso ko as an artist. It kills the artist in me. Para sa akin lang. Para sa akin lang. It kills the artist in me. Kaya, I would not risk it. Kaya ko rin vinaw sa sarili ko na hindi na ako babalik dito. Hindi na ako babalik sa corporate. Call it trauma, call it whatever it is, call it call it a lesson, pero yun yung nangyari. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako papasok ulit sa corporate setting. Kasi, who is Aldous if not an artist? Parang, ako kasi, yun yung pagkakakilanlan ko sa sarili ko. Kumbaga, if I lose that, nasaan ako? Actually, ito din pala, sign. The grass is greener, man. The grasses are always greener on the other side. Kasi, yung sinabi mo sa akin na parang, ayun nga, kinakabahan ka, pero parang merong sense ng, hindi lang intimidation eh. Yung dun sa parang, as in, nakatutok talaga ako dun sa ito lang yung path ng buhay ko. Yung ganon.
Ako rin, na-feel ko rin yung sa'yo na parang, pati dun pala dun sa pera. Yun dun sa nagkakaroon din ako ng parang sense ng envy to some degree na parang ang sarap siguro sa pakiramdam na hindi mo iisipin yung pera tas magiging masaya ka lang dahil nakapag-put out ka ng art, dahil nakagawa ka nung ginagawa, anong gusto mong gawin, dahil nakapag-put out ka ng Midnight Crisis, dahil nagawa mo yung gusto mong gawin, tas hindi mo aalalahanin kung ilan yung nag-view, kung ilan yung nanonood, kung ilan yung bumili, kung yung numbers, hindi mo iisipin yung numbers. Inisip ko rin yun na parang nasaswertehan din ako sa'yo. Pero at the same time, nasaswertehan din ako sa sarili ko na parang ito lang yung meron ako, for better or for worse. And I mean that in a good way, and both in a good way and a bad way, na parang ito lang yung meron ako. Kasi sa lahat ng mga tao na kilala ko, kapag tinanggal niyo yung pagiging artist ni Aldous, tell me, sino si Aldous? Wala eh. Kumbaga hindi ako sa sarili ko hindi ko masasagot 'yon. Wag niyo na masagutin sa akin yung parang, syempre, kaibigan, anak, kapatid, alam ko. Pero yung sa akin lang, identity. Kumbaga, yung identity ko as myself. Ayun. Kaya, yun yung pinaka-iniingatan kong bagay sa akin. Kasi, ayun. Kaya, ayun din. Kumbaga, feeling ko every one of us, every creative person, or kahit every person, kasi lahat naman tayo merong creativity, meron tayong mga pinangahawakan ng mga bagay to a fault. Pero hindi siya at least to a fault. Ibig sabihin, it's all just faulty. Hindi siya we hold on so much to it, pero that doesn't mean that it's always bad. It's all bad. Meron ding mga mabubuting bagay doon. Kaya ayun, tingnan mo, pwede tayong mainggit sa isa't isa sign kasi magkaiba tayo ng ano eh. Pero hindi ibig sabihin the fact na naiinggit tayo sa isa't isa proves the merit of both our creative yet different creative processes. Kumbaga, kahit magkaiba tayo, the fact na meron tayong tendency na pwede tayong mainggit sa isa't isa, ibig sabihin, na-justify ngayon na, okay, merong mga masasama sa creative process ko, pero that doesn't mean na, hindi ko alam kung ano yung word eh. Merong mga flaw, I guess? Flaws, yes. I guess, yeah. May mga flaws sa creative process ko, pero that doesn't mean na it's defined by just that flaw at it's all bad na yung flaw lang yung meron. Ayun. Kumbaga, kaya justified lahat ng creative process hanggat wala kang sinasaktan or wala kang na tao. Ayun. Lahat ng creative process, I think, is justified. Lahat ng creative process is, if that's how you create, by all means, create. What matters is that you create. Kung gusto mo kumita, kung part or kung need na kumita ka, go. Pero kung hindi rin kailangan, kung ano lang, kung yung katulad nung kay na gusto niyang ilabas na parang, uy, nakapangalan sa akin yung Midnight Crisis, nakapangalan sa akin yung ganito. Go. Kumbaga, dito lumalabas yung pagiging audience natin, Sign. Kasi nung sinasabi mo sa akin yung creative process mo, nakikinig ako bilang audience. Tas parang na-inspire ako as an artist na parang, uy, ganito yung yung creative process ni Sign, ganon. Tapos pareho tayo regardless sa kung gaano magkaiba or gaano magkapareho yung creative processes natin. Meron tayong may inspire na mga tao or makaka-relate sila sa atin, makaka-relate sa akin, makaka-relate sa'yo, ganon. That's the beauty of art. Yung relatability niya, kahit hindi yun yung minimin mong message that of the art. author. Ayun, kumbaga, Lee, ang tagal din ng ano ko. Parang yung answer/monologue. 30 minutes. Aldous, 30 minutes, Sign. 30 minutes. Para makikita mo sa sa timeline, no? Okay lang, at least madali kung mata-timestamp to. Yeah. Okay. Interesting answer. Wala ko paano ba?
Yeah, just, I guess yung lang, pinaka like, conclusion ko sa like, hindi sa topic, but conclusion ko lang sa like, I guess sa sagot mo tsaka sa, I guess in essence, yung creative field natin is like, it's a curse, I guess. Maybe it's a negative connotation yung word na curse, pero it's something like, maybe sa every profession may curse na talaga. I guess ito yung mas more so dahil syempre, parang tayo nasa loob ng creative na ano na to, na world. So I guess mas nakikita ko yung, paano ba, yung pitfalls ng pagiging creative na person or creative na like, sa creative pursuits kasi hindi siya katulad before na early 2000s or 90s, 80s, 70s, 60s, 50s or panahon ni Shakespeare, right? Na parang commodity na ngayon ng tambay word, tama? Commodity. Rarity before yung mga creative people, right? Sila yung nag-set ng standards, ng bar for kung ano yung what it means to be creative, let's say. Pero ngayon kasi like parang ito ngayon medyo nakaka-doomer field na like thought na wala nang original ideas anymore. Like lahat every tayo, idea, derivative na lang ng anything. Yeah. It's like, it's a reiteration or, ayun, tama ka, derivative. Ano na lang siya, like, it's just an inspiration of an inspiration of an inspiration. Tapos like, nakakatawa pa doon, minsan, people aren't aware of it na, uy, nagawa na to. Sorry. Nagawa na to in the particular way na ginawa mo. Kahit sa tingin mo, original siya. Ganon nakarami yung nagawa. So, ayun. Si ilili ko na yung mga ginagawa ko. Yung author ng Mistborn. Mistborn siya na book. Si Brandon Sanderson. Meron siyang quote na sinabi na, ideas are cheap. Ideas are cheap at this point sa panahon natin. Madali mag-isip ng idea. Madali lang mag-isip ng like parang, you know, basically sa creative, pag may naisip ka, ang problema dito execution, right? Yun na yung parang challenge, basically, na how do you execute yung idea na yun? I guess. So, I guess, babalik sa'yo kasi napaisip ako, paano ba? Mas magiging it is something na like, very interested ako sa thought process mo when it comes sa creativity mo kasi very attached sa identity mo Yun yung napansin ko. Yes, right? Actually. And aware ka naman na maraming risks na naka-attach doon. Right? Yes. Pero hindi ko lang kung paano to i-phrase yung question kasi kasi sinabi mo kapag tinanggal yung identity na yan sa'yo, nakahubad ka na. Like, like di ko na kilala kung sino ako. Lost cosmically, wala ka na. Lost ka na, basically. Isn't that in a weird way, parang avoiding facing something, avoiding facing your your shadow self. Naging si Carl Jung. Embracing your shadow, isn't that like parang in a weird way avoiding a part of you na like doesn't want to be seen, basically. Kasi ba kasi like parang the idea of basically ego death. Parang ganun. Yun yung nagagamit ko yung kay pag nag-usap kami ni Jabez privately, right? Like pag may nangyayari sa amin na parang changes yung perspective namin sa sarili namin. Like parang okay, ego death to. Nagkaroon ng ego death. Yeah, something is happening na like may change na nangyayari sa atin na like mahirap i-accept. Wait lang, sign. Yung context pala ng ego death sa mga hindi nakakaalam. Oh yeah, go for it. Kasi nung time na nasabi din before sa podcast yung ego death, sinearch ko kung ano ibig sabihin ng ego death. So, I'm gonna save everybody the trouble na hindi pa rin nakaka-search. Yeah, go for it. Yeah, sorry, hindi ko na ibig sabihin ng ego death, parang mawawala yung sense mo ng ego kasi 'di ba yung ego, super ego, id. Yeah, may layers tayo of like psychologically. Yeah. Yung ego death basically para magiging you're going to be more one with your surroundings kasi mawawala yung sense mo ng sarili mo. Sense of self. Yung sense of self mo. Pero may perception ka sa sarili mo na na-shatter or nabago. Tapos so magiging lost ka for a while. Pero at the same time, parang you'll be more one with your surroundings kasi makikita mo yung sarili mo. If malagpasan ba yun? Kasi it's, so yun yung parang bigla ko lang, to go back doon, bigla ko naisip sa'yo na like parang,
again, heavy question to. Very like parang very personal question. Pero yun, like it's something na like parang it's a very big risk. Kasi hindi siya big. Like it's something na like it's one thing na sabihin mo na like parang sinabi mo kanina na yeah, yung creative pursuit ko meron dun obligation. Hindi obligation eh. Kasama dun dapat may ought to. Basically, the word na like, kailangan, yung creative pursuit ko, may sense of requirement. Kailangan kumita din. Kailangan maging successful din, right? So, it's something na parang, paano ba? Ano nun eh, like, how do you like parang, kasi sabi ko, may plan A, B, A1, A2, A3, A3, A4, A5 ka. Pero, alam mo yun, nakakatakot kasi idea na like, maybe masyado dumerpill. May time na again, knock on wood, na hindi naman too late pero you're far too deep na doon. In too deep? Yeah, yung sinabi mo na like parang hindi mo na kayang questionin kung sino ka ba kasi i-define mo na yung sarili mo as that person. Hindi ka na flexible enough to like redefine who you are. And I feel like aware ka ba doon or like willing or meron ka bang unwillingness? Aware ka ba doon to the point na unwilling ka to do it or to, you know, to make a plan letter B na hindi na connected sa A, B, C, D. Hindi na connected sa A1, A2, A3, A4. Ewan ko kung malino yung question ko but yun yung parang naging red flag / concern ko. When may sinasabi mo yung gusto mo i-pursue in the future. Right? Especially I guess naging key flag sa akin yung maybe ba tingin ko sa financials pero kapag nag-mix mo na kasi together yung dalawa parang naglalaro ka na ng parang you're gambling na sa life. Parang yun ako. Right? Especially kasi creative time people. So like parang yung hindi naman sa like parang alam mo like maybe na doon ako sa point na accepted ko na like parang may slim chance ako like parang anything I do creatively like you know pwede siya maging successful pero more than likely, inakit ko sa sarili ko na para sa akin lang to, sa sarili ko lang to. Kasi alam ko naman na hindi to like pag boom, boom, boom. Pero to be fair, hindi naman ako nag-effort para mag-boom, boom, boom, boom. Yun din yung kaninang critic mo sa akin, right? Yeah. Which is like parang, you know, may pros and cons. Pero sa'yo kasi like, again, ano yung safety net after if may A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 9, there has to be a point na may ending yun, right? And doon ako na ano sa'yo na meron ba? Kasi kung wala, like parang, ano na yung rail, yung track, right? Actually, again, heavy, big question. Pagdating na sa, hindi ko in-expect na i-answer mo right now. Pagdating sa, in a way, kinakatakot ko siya, pero at the same time, I'm kind of at peace with it, and to some degree, na-acknowledge ko siya. Kasi, think about it. Gaano kalayo relatively ang singing sa audio editing? Sa A1, sa A4. Kasi baka mapunta rin naman dun sa point na by A12, lampas na ako sa B, baka nasa C na ako. Nagigets mo? Like sa sobrang dami kong changes na ginagawa sa sarili ko, pwede na siyang maging B or maging C, maging D. Na parang yun yung nagiging ano ko. Na, katulad nito, who knew na magiging audio guy ako ng podcast for someone na musician? Yeah. Diba? And who knew na like, magiging natin yung relationship natin, right? Same thing siya sa parang ganun din yung mangyayari sa akin in the future na this apple will fall and then continue to roll down a hill. Tapos hindi niya ma-realize na ang layo na ng distance niya. Na if ever it doesn't work, I would have done a lot of changes and a lot of improvements sa sarili ko to the point na bigla ko na lang ma-realize na ang layo ko na dun sa field ko and I realize na hindi na pala nag-work yung sa field na yun kaya nandito na ako sa field na to ngayon. Andun lang ako sa point na I want to call it an A4. I want to call it an A5. I want to call it an A100. Just to remind myself na dito ako nang galing. So if ever meron pa akong fight sa sarili ko
to pursue that particular career na yun naman yung reason why I started learning the A4s and A100s in the first place. If I still have fight, Aldous, just remember where you're coming from and why you learned this in the first place. Kung kaya pa, lumaban ka pa. Kung kaya pa, i-push mo pa. Kung marami ka pang matututunan at hindi ka pa napapagod matuto at hindi ka pa napapagod na i-apply mga bagay na yon, ituloy mo lang. Pero at the same time, nagkakaroon kasi ako ng things on the side because of it. Katulad nitong Midnight Crisis. Natututo ako mag-audio edit and at the same time, na-apply ko siya. Tapos naging on the side siya. Tapos nagkakaroon din ako ng ibang on the side stuff. Tapos ngayon, na-realize ko na, okay, as an artist, as a creative, kung hindi ako magiging corporate slave, magiging corporate person, employee, I need to do this with little to no income. I have to acknowledge na ito yung isa sa mga pinaka-hirap ng isang creative or isang media person na hindi ka kikita sa simula. Me starving, tortured artist, more psychology. Starving artist, right? Right? It's something. It's a pursuit na like like awareness ka na going in. Touching dito is Tapos meron din ako naisip doon naman sa side na hindi ko alam kung part to ng tanong mo. Pagdating doon sa ano mangyayari kapag nawala to or kapag hindi to nag-work, like pan out, yung pagkakilala ko sa sarili ko. Funnily enough, I treated letter A, plan A, as a black hole. Because that's a problem. Pagkakilala ko sa sarili ko na if this doesn't work, I made songs about if it doesn't work. I made songs about my philosophical perspectives on life. I made songs about pagiging doomer-pilled. I made songs about everything that I shouldn't be or I would be if it doesn't work. And that's actually, if anything, ironically enough, that is medyo leak to sa plano ko. That is one of the things na gusto kong maging isa sa mga identity or maging brand ko as an artist. Na parang, I mean, I'm going to be a hypocrite and I know I'm a hypocrite when it comes to that. Na parang, katulad ni Lord, nung kumanta siya ng Royals, hindi niya alam na sisikat siya doon. And now, it defeats the message na parang, we'll never be royals, but you became a royal yourself. Yun. I want to be like that because not necessarily a royal or if it doesn't work, yung existential crisis sa sarili, yung despair ng existence, hindi siya mawawala regardless kung gaano ka kasaya sa buhay. Despair is a constant thing in life. But to quote Albert Camus, yay! Maano ko na yung mga philosophers. Yung paborito ko lumalabas na yung mga to quote him, every soul, a soul, always finds a way in the end. Always finds a way to work things out. Kahit gaano tayo ka-doomer-pilled, kahit gaano tayo ka-pessimistic, it still works out. That's very optimistic of me to say, pero it works out in the end. Kumbaga ayoko naman kasi ito din, I've been pessimistic most of my life na parang, oh, what if it doesn't work? Paano kung hindi ganito? Paano kung hindi ganyan? Ito yung sinasabi ko kanina na desensitization to some degree na I got so tired of antagonizing myself or my demons or my shadow to the point na parang, dude, let's just wait things out and see where this goes. Kasi kung iisipin natin kung ano yung pwedeng mangyari in the future, it's either we're condemning ourselves toward that future because of our inaction or because of our fear, or we just let things be. Kumbaga,
if we let things be how they are, or how things eventually unravel themselves, and at the same time we try to stay as not necessarily always optimistic pero not necessarily always pessimistic about things, pero nandun tayo sa middle and just live life. Alam mo yun? If we just continue living and just, eto pala yung bago kong motto sa buhay, and just fearlessly despair, because despair is right there. The thing that we can do is look that enemy straight in the eye and tell that person, tell despair, I'm not afraid of you. I'm not scared of you. I know that you're there. I know that you're there. So it's either you come watch how things unravel with me, or I keep staring into your eye until you do. Yun, kumbaga yun lang. Kumbaga, when you gaze into the abyss. The abyss tends to gaze back. To gaze back, yeah. Ayun, kumbaga, that's kind of how I'm handling things from here. And hindi lang siya na parang I'm leaving everything to chance. Actually, chance is also always going to be there. Pero as Blue Lock taught us, luck can be calculated, technically. Na parang hindi siya always 50-50, hindi siya always random yung in the grand scheme of things, it's all probabilities. Parang narinig ko right? It's all in the grand scheme of things, meron kang mahanap na probability from it. Tapos ayun, kumbaga, ayun lang. Ganun ko tinitignan yung mga bagay, ganun ko tinitignan yung art, ganun ko tinitignan yung future ko, ganun ko tinitignan ganun ka ba before? Kasi ako parang I feel like kasi ngayon yung thought ko, napaisip ako sa sarili ko nung sinasabi mo yung parang basically thesis statement mo sa you sa self mo, right? Basically, Yeah. Parang ako kasi parang kanina nasabi ko nga all my life, parang wala akong masyadong direction and brought me parang yung ginamit mo yung word despair, parang parang ba't wala akong goal? Wala, yun yung lagi kong ginagamit sa parents ko or sa mga ko na pag nag-ano ko na, wala akong goal sa life. Wala akong goal. Wala akong gustong puntahan. Ano ba? Pero parang I feel like yung nagiging culmination ng buhay ko, or culmination, yung parang, di ba philosophy, pero kung ano yung naging idea right now, na-implement ko, pero wala pa siyang name, hindi ko alam na nandun na pala ako sa name na yun. Pero I feel like yung ngayon is parang, nandun ako sa point na, yun yung blessing sa akin na I guess, kung ano lang trip kong gawin ko lang, I guess, tapos yung ending, kung ano man mapuntahan niya, okay na, doon pupunta, hindi doon pupunta, I guess. Sobrang different sa'yo. Kasi sa'yo, parang very, me fight kasi sa despair. Ipaglalaban ko talaga. Ako kasi parang, okay, I'm just going trip ko here. Katulad nga, parang basically gusto ko yung midlife crisis kasi ito yung gusto kong feeling, ito yung gusto kong mangyari. Or yung gusto kong gawin. Sa ito pupunta, I don't know. Maybe, kaya nga binigyan ko yung sarili ko deadline, 1 year. Pag 1 year na and parang ayoko na or parang hindi na siya nagwo-work or pilit na siya, I stop. Parang ganun. Pero at least okay, I'm just going here. And yung creative pursuit ko, na hanggang ngayon hindi ko pa rin sinasabi. Pero at this point, kulang, sabihin na lang dapat. yung ginagawa kong stuff, yun na lang stuff. Is parang, gusto ko to gawin. Pag natapos ko to, gusto ko to mangyari, gusto ko makita yung pangalan ko here. Sa namahawakan ko. And that's it. Bahala na kung may titingin doon o hindi. Vague ko pa rin. Kung may pero yun na, at least nasa resume ko na siya. Sa sarili ko na, okay, nagawa ko siya. Sa lifetime ko. Sa life ko, up to this point, nagawa ko siya. Nice. Nasabi kong kaya ko pala to gawin. Ano kay next? Parang yun. So far, nandito pala ako. Wait lang. Pero yun yung akin, I guess. Meron ako na rinig na parang nag-ring sa tenga ko na, wait, that's kind of the same thing just on a different aspect of it. Kasi basically, sinabi ko kanina can you elaborate? Yung sa akin, kung ano yung mangyayari sa future, yun yung bahala na. Or mangyayari sa progress or progression ng career or ng art ko, yun yung sinabihan ko basically ng bahala na. Ikaw ang sinabihan mo yung pagtanggap or hindi pagtanggap may tawag doon.
basically pagtanggap dun sa art mo, yung perspective nila sa art mo after mong ilabas, yun yung sinabihan mo ng bahala na. So I just realized na lahat pala talaga tayo, we leave some things up to chance. We leave we leave some things up to chance, up to fate, na parang bahala na kung ano mangyayari, ganun. Pero that doesn't change the fact na we're busting our asses off while we're doing it. Na parang kumbaga it's an acceptance of there are things that we cannot control, but the main thing that we can control is what we do and how we do it. Ayun. Stoicism. Actually, stoicism. Huwag mo problemahin yung hindi mo control, you know. Yeah. Ayun. Kumbaga, Pero ewan ko, para saan iba yung interpretation ko sa sinabi mo kanina sa sarili mo. Kasi sa'yo parang, sabi mo ka kanina, yung nagamit yung word like, yung all chips, all in ka. Right? Yun yung point ko sa yung parang contrast natin dalawa. I guess kaya nakikita ko na different tayo. Kasi ako like parang hindi ako all in. I'm just betting kung trip kong mag-bet. Like, bet ko to. Pag nanalo, okay, nanalo. Pag hindi, okay, next. Ano kayang pwedeng gawin next? Ikaw kasi no, all in. Dito ako. Like parang I guess doon ako doon tayo different, I guess. And I guess doon namomold yung sarili ko na like, may binato. Yung New Year, merong tradition here na may egg. Tatanda ko to, yung New Year. Nagsulat kami, ano yung gusto mong mangyari for this year, for 2025. Tapos binato namin sa harap ng bahay. Yun lang, parang tradition lang ng dito. Ng household. Ine-egg nyo yung bahay nyo? Ine-egg nyo yung sarili yung bahay? No, yung lang, yung labas ng house. Yung sa street lang. Hindi namin binato sa bahay. Binato lang sa labas I think that's what bullies do. Bullies do in sa US, right? Yeah. Tapos may TV pa, may toilet paper. Toilet paper, yeah. Pero binato lang yun. Parang lang, it was symbolic na something like parang nilabas mo siya and, you know, yung hopes and dreams mo. Ang nilagay ko doon, I remember, ang gusto ko lang, ang pinaka-vaguest and at the same time, hindi siya vague siya, pero at the same time, concrete na like word na sabi ko. Kasi iba wish, yung iba health, iba ganun. Ang naging parang culmination lang ng thought ko, ano ba gusto mong mangyari for 2025? Drive to strive. Sobrang weird kasi gusto ko may mag-rhyme. Pero basically, parang gusto ko lang mag-strive kung ano yung maging ihip ng hangin ko for this year. So, this year, naging ihip ng hangin to. Itong Midnight Crisis and yung nagiging creative passion ko na gusto ko i-pursue. Yun yung ihip ng hangin ngayon and yun yung gusto ko i-strive for. And that's it. Parang pag natapos ko siya or natapos yung ending, okay na ako doon. Yun na ako. Okay na ako doon. And kung ano yung next na ihip ng hangin, I guess. So yun kasi like parang lumalaban ka sa ihip ng hangin eh. Yun yung nakuha ko impressions swimming against the tide. Na parang, parang ito yung gusto kong puntahan eh. Doon sa kabilang isla ako pupunta. Ako kasi like parang go with the flow lang in a sense na like, I guess yun yung parang culmination ng thought ko na, wala akong goal. And naisip ko, wala akong goal kasi parang wala akong, parang in a way, parang loser word to. Pero wala akong gustong gawin in a way na like parang, yun yung parang naisip na sabi mo na grass is greener. Na parang maybe na naka-accept ko sa sarili ko na nga no, like parang ano ba gusto kong gawin? And wala nang, kasi pinipressure ko yung sarili ko dati na like kailangan yung katulad ng inisip mo right now na kailangan yung gusto kong gawin is may monetary gain or may monetary na like parang reward. Pero I guess sa'yo doon tayo may dichotomy, what's the word? Dichotomy? Doon tayo may difference. Doon tayo may kasi like para sa na-accept ko yung parang middle ground in a way na like parang willing ako maging corporate slave / wagey, alam mo yun. Tapos ako nandun ako and sa on the absolute. side, nandun ako sa all-in chip, ako nandun ako sa like parang, you know, bet lang. Pero yun din yung... I feel like doon tayo I guess yun yung point ko, doon tayo different, I guess. Pero may point ka naman sa mo kanina na parang may similarities tayo, pero sa perspective ko sa how I look at sa kung paano natin tingnan yung buhay natin sa isa't isa, parang ganun. I guess doon ko nakita na parang hindi tayo opposite, doon tayo like different talaga in how we like parang tackle life basically. Yeah. Parang ganun. Okay. Eto. I think it says something about me rin. Kasi, di ba sinabi mo sa akin na parang undangerous nung parang approach ko dito sa sa parang
basically yung plan ko for my future. It's a gamble. It's a risk. It's a risk. Yeah. Para sa akin, kasi habang nag-explain ka, tas parang naisip ko na, I get where you're coming from, pero meron din akong, ito na naman, may resemblant na naman akong naiisip, pero on a different thing. Nick, go for it. Yeah, on a different thing. Para sa akin, what's dangerous is yung hindi mo alam kung saan ka papunta. Mm-hmm. Pero at the same time, kaya rin, medyo brain blast din ako, Jimmy Neutron. Kasi nakikita ko rin yung appeal or yung good side ng walang papunta. Wala kang pupuntahan. Ito dahil naman kay Earl, sa pinsan ko, nakilala din ni Sai. Ganyan din kasi siya. I mean, ganyan yung spirit niya, pero pareho kami na parang dead set sa goal. Pero ganun yung parang ano niya, ganun yung personality niya na parang matry na parang ito yung dito ako dinala ng flow ngayon, dito ako dinala ng current ngayon, ganito. Ganon din siya. Tapos parang napag-usapan na rin namin yun. Tapos i-share ko lang din yung napag-usapan namin about it. Kaya ko nalaman yung parang yung nakita yung merits nung paging ganon. Kasi the good thing about it is that you get to try other things. You get to try a lot of things. Like countless amount of things. And maybe you even become succeed. You can succeed dun sa mga bagay na yun. Tapos parang layers upon layers ng mga bagong bagay na nagagawa mo. Pero na wala masyadong pressure sa sarili mo to finish it. Walang pressure. Right? You can drop it anytime that you want and try another thing. It ends when you end it. Like basically like wala siyang like pag di mo na trip tapos I guess I agree. I feel like yun yung nangyari sa akin right now, like creatively speaking. Kaso ang ano naman nun, ang parang dangerous thing about dun naman is you get to learn a lot of things. Pero you didn't bet on something. Alam mo yun, hindi ka interesting. Hindi ka sumugal. Hindi ka sumugal. Especially interesting. I guess that's how you live life, I guess. Na parang very, actually, parang it tells something about risk the person. Risk taker. Yeah, exactly. Yeah. Bago kami gawing life decision sa buhay, usually ina-accept ko yung consequences, right? So, sa private life ko, right? May mga ginagawa ko decision na, okay, this is gonna happen. Mangyayari to. Pag ginawa ko to, ito yung choice na gagawin ko ngayon. Pag sinabi ko to, pag ginawa ko to, ito yung mangyayari. Gagawin ko pa rin siya. Kumbaga, like, going in, alam ko yung mangyayari, right? I feel like sa'yo, like, parang, in a weird way, alam mo kung saan ka pupunta, pero yung road papunta doon, may fog, malabo-labo. And doon ako takot. Yeah, kasi like parang, kumbaga yung... Kasi sa'yo, like, parang gusto mo maging successful, right? Basically, let's not kid ourselves. Like, gusto mo marinig sarili mo sa radio. Pag nakasakay ka sa Grab or Uber, marinig mo yung song mo. It's something like parang very few people, hindi naman very few na lang, kasi hindi na very. Like, madami na magiging successful ngayon sa OPM. Like, may mga, yung experience na yon very specific, and hindi siya common feeling na nasa Grab, Uber ka, nasa public transport, and tumutunog sa sabog na radyo, sabog na speaker, yung kanta mo. It's something na like parang, hindi sobrang, hindi siya normal mangyari, diba? And something usual, like parang, handa ka sumugal para mangyari yun. Yun yung mga little, of course may mga gusto kong pero para sa akin yun yung parang very, very cute na image yun na like parang one of the things that can and will happen pag nandun ka na sa ending. Pero yung papunta doon, hindi mo sure. Like, ang daming pwedeng mangyari, right? Yes. Yeah. And yun yung something na ako personally, hindi ako comfortable doon. Hindi ko alam kung saan pupunta. Kasi may ending sa'yo. Yun yung problem. Hindi siya problem. Yun yung parang difference kasi sa'yo kasi may gusto kang puntahan. Ako kasi like parang naglalakad ako sa fog, pero kung saan yung dulo ng fog na yun, okay lang ako. I guess doon tayo different. I guess yun yung similarity and difference. Yeah. Kasi kahit any means necessary, pupunta ka doon sa dulo na yun. I also kahit have a song. Kahit na umikot ka. Titled by any means necessary. Okay, interesting. Pero yun yung nakukuha ko sa'yo, I guess, like, it's something na parang, again, commendable and something na hindi
hindi pero masasabi nakakatakot. Commendable in the sense hindi siya normally ginagawa or hindi siya normally yung tao like ina-accept na yung fate nila, hindi naman sa pagiging anong word, like hindi naman sa pagiging parang giving up na in a sense na like pero may some people na okay maybe hindi ko talaga to calling, pero maybe sa'yo maybe yung vibe mo, maybe yung ilalaban ko wala akong pake kung hindi ko to calling. Hindi, pero maybe yun right, maybe sa'yo kasi yun yung para in the simplest of terms right, maybe yun yung tawag. Inano ka like yun yung calling mo basically, right? Diba? Ito yung like this is me. Kanta yun sa Greatest Showman. This is diba, iba sa akin. Camp Rock yung sa akin. So yun yung yun yung pupursue mo I guess ako like parang kung sino lang tatawag I guess dito ako okay fine, hindi na pala dito. I guess very lackadaisical in terms of like sa creative pursuits parang ganun, pero sa'yo like like power salute through. Kasi like it's something like parang few people parang siyang hero's journey right, like papasok sa cave, ano mangyari after that, like parang either you live or you die basically, like and it's something like parang you worth para sa like worth siyang i-pursue na most people don't want to like go there kasi like hindi siya safe or hindi ako sure kung siya pupunta, right? Yung most actors, right? Yun yung lore, yun yung journey nila, yung story na sinasabi ng parents, wala namang pera sa pag-acting or something. Pero like gusto nila i-pursue. I feel like yun yung parang similar sa'yo in a sense of like, yung goal mo, you strive to go kahit against all odds. Yeah. I guess yun lang, like, doon tayo different in a sense like, yeah. Pero sign, the world is scary. Ito din pala, dito, i-emphasize ko lang din. Sobrang pure nung ganyan. I mean, yung sa'yo naman, sobrang pure nung iyo. Although, the only thing that parang ang napapa-feel na parang nakapag-level down from it is nafe-feel mo na parang wala kang choice kasi hindi mo alam yung ending nung sa'yo. Pero, as it is in kumbaga separately kung meron mang pupuntahan or wala, kung meron mang choice or wala, yung ginagawa mo para sa akin naman sobrang pure niyan kasi dude, you're doing art for the sake of art. Wala kang hinahabol na ibang bagay, 'di ba? Na parang wala kang kaya hindi mo kailangan ng materialistic gain or materialistic need or to legitimize yung ginagawa ko. Yeah, I guess yun yung para sa akin, exactly like dude, sobrang sarap din naman ng feeling na yun. Kaya parang naisip, kaya ko rin nasabi nga kanina yung grass is greener na parang meron din talagang mga factors na parang shit, I wish I had this part of it or I wish I had this. Exactly. Ayun. Pero yun, sobrang ayun din, kumbaga difference kahit different sa philosophy since I guess kahit magkaiba maraming magaganda talaga sa kahit ibang kahit anong creative process or hindi at this point hindi na siya creative process lang how we are as a person. Ayun, kumaga mabavalidate yung how we are handling things kahit on specific moments it doesn't seem like it's checking out or it doesn't seem like parang tama ba yung ginagawa ko. In the grand scheme of things, it tells you who you are. It tells you a lot about yourself. Na interesting. Pwedeng it's weird. Like parang this one lang, hindi naman sa contradict what you're saying, pero bigla ko na-realize sa sarili ko. When it comes to creative like pursuits, like ganyan ako, like medyo lackadaisical or medyo chill lang in a sense na like parang trip ko to gawin, gusto ko to gawin. Kaya, I guess when it comes sa iba ng part ng life ko, very parang, hindi naman sa'yo, pero rigid yung word. Wala lang. Pansin ko lang. Pero, that's still gusto ko lang i-call out yung sarili ko na, interesting. Sa ibang part ng life, gusto ko may plano lahat. Gusto ko at least may vague sense na parang in 2 years, in 3 years, ito yung mangyari. In the next 3 years, 5 years, ganun. Like, yeah, weird lang.
pero, ewan ko, it doesn't have to be, your artist self doesn't have to be the same as your self. Your self. Your outside self. Kumbaga, they can become two different entities in the same vessel. Na parang, it's still you. It still says something about yourself. Na, the fact na differentiate mo kung sino ka as an artist and kung sino ka outside of art na everything everywhere else, it's still you. You still know something about yourself. You still learn something about yourself. Na, okay, kapag art, ganito yung ginagawa ko. Pero kapag outside art, ganito yung ginagawa ko. Kumbaga, nakikita mo yung facets, yung layers ng pagkatao mo. Kasi, ayun, hindi rin naman tayo one-dimensional lang na ganito ako ang uri ng tao. Hindi tayo tropes or archetypes. Yeah. Ayun. Kumbaga, mas nagiging in tune ka sa layers mo. Parang ganon. I guess that's what I wanted to say. Parang ganon. Ayun. Yeah. Holy shit. Okay, ego death. That was ego death. Well, sakto. Like, parang yun yung lull na conversation to it's a signal na rin. Like, again, di ko in-expect again. Sabi ko kanina, like, parang yung direction ng episode, like, parang it's a blob, like, parang exploration siya. Hindi ko alam kung yung ending. But, dito naging conversation. Basically, ano pwedeng title dito? Like, parang the creative pursuit, the social struggles media, of creativity. Creative pursuit. Pati yung... interesting, right? Ang dami ba kasama, right? Pero feeling ko meron tatlong major na pinag-usapan. Right? Yeah. Wait lang, ba't tayo nag-uusap as Midnight Crisis staff habang ongoing pa rin? Naging meta, weirdly, right? Naging meta in a way, fourth wall breaking. Welcome to Midnight Crisis, guys! Yeah, may sinabi ka ni existential crisis, right? Parang, ito yung mga conversation namin ito yung conversation na nangyayari sa madaling araw. Yeah. Ganun lang simple sa you get a peak, very raw and, raw. Quite, may emotional and vulnerability. But, very talaga siya. Shooting the shit, hindi planado masyado. Yeah. So, dito tayo napunta. Either good or bad kasi walang plan, but, walang blueprint, walang outline yung topic. But, a very enjoyable conversation, man. Pero I think, feeling ko, ito yung pinaka-suitable na moment para sabihin ko to. Na yung structure ng Tanggap Midnight Crisis. Sorry, ano yan? yung akala ko, okay. I was thinking this something different. Guys, tapos na pala yung July na pala, sorry. Hindi na pala tanggap. Hindi, joke lang, go. Dito sa Midnight Crisis, ayun nga, nasabi na ni Sainto, nasabi ko na nung paulit-ulit na hindi kami gumagawa ng like super detailed na outline ng mga pinag-uusapan namin. Yeah. Pero nakita yung behind the scenes, no? With the same as the creative processes of everybody. Ito, maybe it applies. Or art itself, maybe. Same. Which is, kasi media pati art din naman ng Midnight Crisis. It's all about both Midnight Crisis as well as art itself in general. It always has chaos in it. But we're the ones who either make it a pattern, make it orderly, or just define that chaos. Ganon ang Midnight Crisis, pati ganon din ang art. Well, ayun nga, kasi art ang Midnight Crisis, BD ang Midnight Crisis, same thing. Ayun. Yun siya. Yun ang, that's the best way I can think of explaining yung pagkakapareho ng Midnight Crisis sa atin ng art. Ayun. Nakahanap ng way to to mix the two. Okay, yeah. Define chaos or look at the patterns or make patterns out of it. Ayun. Everything is chaotic. Pero art is making patterns from it and making that chaos beautiful. There we go. That's the quote of the day.
Sobrang chill tayo. Nag-start sign. Tapos naging sobrang very chill, right? passionate kung mag-explain. Very chill, right? This past year, let's just chill, Pero si topic ganun pala mag-chill. Life was suffering. Alright. What an episode, yeah. Pagtapos ng episode, what? Nakatilo sa ceiling, no? What did I listen to? Oh, bro. Itong dalawang taong to. Meron na bang episode na umabot ng 2 hours? Wala pa. I think this will be the first one. The chill episode. The chill episode. I thought it would be chill, pero again, ang fun nila, naging meta siya. Tapos naging very Q&A interview na introspection moment. Introspection pati yung parang... Tapos naging onting philosophical... Pag-challenge ng isa't isa. Tapos challenge natin sa sarili natin, like parang philosophies na, wait, is this critiques sa isa't isa, like, Actually, na-miss ko to. Kasi hindi na kami nakakaganito masyado ni Earl. Ni Earl, yeah. Nung pinsan ko. At dito, very may kayo eh. Yun na, niya, yung sa little time na nakakapag-usap kami, like, kayo, mental sparring. Like actually, parang... which is, I think, gusto mo rin sign. I know how much you love debates. It's, nagiging ganun siya eh. Napupunta siya dun sa point na yun. Pero hindi siya ever nagiging hostile na parang, hindi, mali ka. Yeah. That's the sport. I feel like at this point, alam na yung... That's the sport of debate na parang, mamamukal bo, walang ganun eh. Walang ad hominem. Walang ad hominems, walang fallacies na ginagamit. Yeah. That's the beauty of it. Yeah. Speaking of beauty, beautiful yung links below na you can click on kulay blue. Look at the colors. Look at the Spotify colors. Galing. There we go. I'm learning from you, okay? Galing. Spotify, Facebook, Instagram, okay? Hindi ako makasokmed na. Pero gumagalaw yan, nabubuhay yan. Okay? For Midnight Crisis, nabubuhay yan. Gumagalaw yung Midnight Crisis. Audio version sa Spotify, alam nyo na. Yeah. Follow, subscribe. Like. Sub. Follow Odalus or... Hindi ko na sasabihin yung plano ko kasi parang yun yung naging topic this episode. Ang dami kong na-leak actually na dapat ihahanay ko pa. Pero ayun, Aldous Ayal, nasabi ko na kanina, ALDOUSAYAL. Sa IG ako mas active. Especially when it comes to my music. Gusto mo ba sa IG na yung link? Kasi ang link right now is YouTube mo eh. Actually, okay lang. Ay, hindi pala ako actually, sige. IG na lang sign. Yeah, I feel like yun. Kasi magsa-start pa rin naman ako. Magsa-start pa lang din ako. Tapos kaya ang mangyayari is yung rebranding thing na plano na malaking stuff na pinaplano ko. Siguro doon na lang mag-start. Pero hindi na YouTube yung ililink mo. Spotify na. Oh, yeah, for sure, yeah. Yeah, syempre, nandun yung creative work mo. Pero follow Odalus sa Instagram. Yeah. Finally, link. Ako din. I saw the sign. Napakadaling yun. And that's it. Yun lang. Hanapin nyo. Yun yung ending eh. YouTube, ni sign. Try nyo hanapin, okay? Makikita nyo yung infancy ng mga ginagawa ni sign. Grabe, mga bata pa kami. Mga bata pa tayo lahat. Pero that's it. Very chill yung ending, no? Chill yung simula. Tapos sobrang passionate. Tapos bilang, okay, that's it, guys. Pero that's it. Thank you for listening. Chill. Very insightful conversation with Aldous again. Yeah. And that's it. See you again next week. Final words. Meron ka ba mong final words? Baka meron kang huling pautot. Ang final words, fearlessly despair. Firstly. And para sa akin, don't be afraid to fart in public. What the heck? Very philosophical ko to sa'yo. Like parang practical advice sa akin. Or impractical advice, depending how you look at it. Anyway, that's it. Thank you for listening or watching. May tunog yun, Tot? As much as possible, try mong walang tunog, okay? Just be, be discreet. Mahiya ka naman. Delicatessa, Mahiya ka naman. Mahiya ka pa rin, di ba? I-accept natin na kailangan mong i-release but at the same time, may other people around you, right? Yeah. Naging ganun eh. Okay, anyway, that's it. Thank you for watching or listening or both. And see you next Friday. We out. Bye. Bye. Fuck off. Okay.
Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art. And Joey Pakulan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.